Magandang araw mga kasabong. Ito naman muli si Laban sa Bungiro. Ang ating tatalakayin ngayon ay ano ang gagawin sa day 2 ng ating conditioning. So, mga kasabong, sa day 2, same routine ang gagawin natin. Gigising po tayo ng alas 4. And then, kukunin natin yung manok ng alas 4 na galing sa tipi, hilamusan, spray 5 ml of water na may BitRX yan. And then, ayan, sa 4 AM na yan, ilimber na natin. Limbering under the fluorescent lamp para magkaroon siya ng hindi manibago sa lights na nandyan po sa sabungan. Ayan. So, ang gagawin po natin, pag nailagay sa limber, and then, kukunin natin yung manok, bibigyan po natin siya ng 2 bitaw. Mag-spar tayo, short sparring lang po ang gagawin natin before tayo magpakaskas ng 4:30. Alas 4, kunin ang manok, lagay sa scratch pin na may ilaw, and then kukunin para bigyan ng short sparring. Ang short sparring mga kasabong ay ito po yung mag-umpisa ka sa 8 feet. Malayo, 8 feet. Tapos 2 buckles lang, awat na. And then, pagkatapos mga kasabong, ibitaw mo rin siya sa malapit, 4 feet. Ayan, pag 4 feet, 2 buckles lang, awat na. Yun, hilot-hilot, and then, ilagay na sa alas 4:30, ilagay nyo na sa scratch pin. Ayan. Scratch pin na may corn chuck, yung pakaskasan ninyo. With 10 minutes. 10 minutes siya. Dahil yung una 5 minutes, 10 minutes na ay bibigay ninyo. Gradual hanggang mag 30 minutes. Ayan po. So after 6 AM, pag 6 AM na, return mo na yung manok mo. Kukunin mo yan. Pagkatapos ng scratch, pagka nag-scratch sila, hagisan mo ng kaunting mais para magkahig-kahig. After that, mga 10 minutes, mga alas 6:30, kukuhanin mo na sa kuwan para sa feeding. I-return mo sa cord. Wash their face as they move. Ayan. Sa alas 6 ng umaga. Ayan. Pagdating po ng alas 7, feeding time na. Water after feeding, then back to tipi. Ayan po. Ayan, back to tipi. Mga kasabong, 10 AM, pag alas 10 po, ilagay nyo na sa flying pins. Ayan po, for sunbath. Ayan. For sunbath, and then dust bath. For, para magligo-ligo yan doon sa nang buhangin. At saka, wing exercise din pagka nailagay sa flying pins. And then mga kasabong, alas 12, galing ng flying pins, kukunin mo na naman yan. Ilagay doon sa resting stool. Ayan, alas 12. Yung resting stool, pahingaan po ng manok natin at saka bigyan natin ng ating tinatawag na mga supplement. Yung mga supplement natin, yung mga fruits or anything, may karne, ganyan. Huwag po tayong mag-supplement kung sa time ng pagkain ng alas 7 o alas 4. Kasi nga, ang mangyari niyan, nagbibigay ka ng, like for instance, nagbibigay ka ng 40 grams plus yung, plus yung supplement mo. So, dadami.
So dito ka sa alas 12 resting stall kasi tunaw na po yung pagkain niya, and then ano lang naman yan, supplement na fruits lang naman yan. Ganon po. So pagdating po sa resting stall, kukunin mo naman yan sa alauna, no? 1 p.m. to 3 p.m. nandoon na yan sa flying pins para magtatakbo-takbo yan. Mas maganda kung may makita siyang babae, lapitan nyo ng hen para sumaya. Ayan. And then after alas 4 ng hapon, kukunin mo na naman yan. Mag-feeding time ka na naman, in-back mo na naman sa tipi para doon siya matulog. And water again. Every time po ninyo na rotate ninyo yung manok galing sa flying pins, scratch pins, sa punta ng tipi, isprehan ninyo ng water with BitRX para every time na i-rotate, presko yung manok. And then, pagka nilagay ninyo sa tipi, talian ninyo yung manok, kaliwa, kanan, and then ilipat-lipat mo sa paglagay. Even sa resting stall, huwag mong ilagay doon sa resting stall na palagi. Iba-iba. Iba-ibang kulungan ang lagyan nyo. Ayan. Pagka nag-rotate kayo. And then, mga kasabong, kung nailagay mo yan sa iba't ibang lagayan yung manok ninyo, ang purpose po niyan ay to make them alert in a way. And then, may mental na yan, magkakaroon ng mental conditioning yung manok mo. Hindi maboboard po yan. Ayan po. Yung manok ninyo, huwag nyo munang anuhan ng tubig. Provide water anytime. Huwag nyo munang Ayan. 3 to 5 days before the pipe na kayo mag-adjust ng painom. Ganun po yan. And then, monitor yung manok ninyo sa intake ng tubig. Baka pibiris, out of na yan. Pag may sakit ang manok, i-out nyo na kaagad. Palitan nyo na. Or ang sa derby kasi, pagka magkaroon kayo ng 8 cocks derby, kailangan i-times 3 mo yung isa. So, kung 8 times 3, that is 24. Para magkaroon ka ng, para magkaroon ka rin ng, pampalit doon sa mga pwedeng magkasakit ng mga manok ninyo. You should be observant sa iba't ibang manok, Yung manok kasi hindi pare-parehos. Treat it, no? I-treat mo sila ng 1 by 1. Isa-isa, titignan mo yan. Kasi kailangan mo obserbahan sila. Ayan po. So, nag-umpisa ka na kayo ng pagbitaw, pwede kang maglagay sa tubig ng mga mga vitamins and mineral. Ayan. Most especially itong tinatawag nila na mga para pang tubig sa katawan ng manok. Ayan po. And then mga kasabong, ito po yung ginagawa natin sa dayto nating conditioning. Maraming nagtataka. Laban sa bungiro, bakit wala na kayong gamot na yung mga ano-anong gamot? So ako po mga kasabong, lumalaban sa big time, hindi po ako gumagamit ng maraming gamot kasi yung yan, mag-umpisa na po kaming magbibigay ng mga supplement. Kasi yung mga, alam nyo yung mga gamot na yan, bakit mo pagagamutin yung manok mo para saan? Ayan. Tama na yung may mga magagandang supplement, tama na yung healthy yung manok. Kasi normally sa manok, matapang talaga yan. Huwag ka lang mag-breed ng mga hindi matapang na manok, and then, kailangan yung manok mo hindi po stress doon sa pagbitaw na tumatakbo. Ayan. Kailangan may knowledge ka rin para sumaya yung manok mo. Bigyan mo ng babae. Pampatapang yan.
Maraming salamat pala sa ating mga viewers, lalong-lalo na sa ating mga subscriber. Sa wala pa, mag-subscribe na kayo and then panoorin ninyo ang ano natin, channel natin dahil sa ngayon ang tinatalakay ko ang gagawin natin sa day 2 conditioning. Maraming salamat po sa inyo.